So, sir, ito po yung ating machine. This is a USB timer. Yung 50 pesos na 2 minutes. So, ang ginawa kong rating is minimum. Ang pwede mong isaksak para ma-activate siya is 50 pesos. Okay. Pero pwede ka rin maglagay ng 100 o kaya maglagay ka ng 50 tapos 25 na coins. So, magiging 3 minutes siya, diba? Kasi 25 pesos per minute man. Pero kung naghulog ka ng 20 pesos lang tapos prines mo, hindi siya mag-work. So far kasi yun ang instruction niya sa akin, sir, is dapat mag-activate yung USB. Kumbaga, ma-activate itong USB connections na ito kapag meron 50 pesos at least. Yun ang minimum. So ito yung example ko. So wala kasi ako nung machine ninyo or kung ano ba yung ginagamit ninyo na kailangan i-timer para i-activate. So for now, ito yung gagamitin ko. Sandali lang. Tatanggalin ko muna. So meron akong USB extension dito. Okay, so parang ganito siya. Ito yung, let's say ito yung machine niyo. So kapag ikabit natin yan siya sa USB ng desktop or kung ano man, sa desktop, no? So, diba? Bababasa niya yan. Kitingnan natin dito yan siya sa may drive G. Mayroon siyang folder sa loob na pangalan ay test. Walang laman. So para ipakita lang natin na na-activate na yung yung USB. So pag ilalagay natin siya dito sa ating machine, kung let's say ito yung USB nung machine niyo na gusto niyo lagyan ng timer. Okay, so ilalagay niyo lang siya dito. Bale, ito yung gagawin yung parang niya. Parang naka DIY na automation. So, lalagay ko lang muna, medyo maano kasi, medyo masikip. Dito lang. Yan. So, kung nakalagay na siya diyan, so ang gagawin niyo ito, dumadaan na ito siya sa ating machine. Dumadaan na sa ating machine, therefore may timer na ito. So isasaksak ko siya, USB port din ito, same desktop. Okay, ito ko ilalagay sa may taas. Sorry, baliktad. Okay, saksak ko siya. So this time, kahit isaksak ko yan, hindi niya yan mababasa. Okay, hindi yan mag-activate kasi wala pang time. Okay, drive G yun siya, diba? Drive G yung lumalabas. So paano mo siya mapapagana or kumbaga ma-automate yung pag-connect. So, disconnected pa yan kasi hindi ko pa pinapaandar yung machine or hindi pa siya nagkakaroon ng time. So, on natin. Yan. So, hanggang ngayon, off pa rin siya, no? Kasi naman, hindi pa umilaw yung red. Tsaka, hindi mo pa rin yan magagamit, kumbaga yung, or hindi pa rin magiging connected yung USB port. So, kung ano man yung nilagay mo nito, hindi pa siya magiging connected doon. So, ito yung sasabi ko kanina, pag nilagyan ko ng 50 peso yan, magkakaroon siya ng 2 minutes. Okay. So, parang ang rate niya kasi is 25 peso per minute. Pero minimum 50 yung kailangan mong ilagay. So, let's say maglagay ako 50. Oops. Kailangan kong i-straight kasi yung papel. Lagay natin dito. Pag hindi straight, lalabas niya ulit. So, yan. Makita mo, may credit tayo na 50. So, pag i-press mo yung button, mag-activate na po yung credit. So, nakita mo, pag turn on ng relay, nagkakaroon ka ng timer dito. 1 minute, 52 seconds, ganyan. So, this time, kita mo, maging activated na po yung ating USB. Ito yung kanina, di ba? So, technically, ang nangyari is, nagiging connected na yung ito. Kasi tinanggal natin yung wire, nilagyan natin ng automation doon sa wire. So, this time, kapag nangyari yun, magiging connected na siya doon sa kabila. Which is, kung itong USB ko, magiging connected na siya sa desktop. So, automatic yan. Pag naging 0 yung time dyan, automatic din siyang i-disconnect ng ating relay. So, antay na lang natin para at least maganda yung video. By the way, yan yung power supply natin para walang noise. Kasi ito yung naging problem ko sa paggawa nito is, kapag yung power supply mo may noise, maapektuhan niya yung USB. Kasi medyo insensitive yung USB. So, ang gusto kasi natin gawin is, i-reconnect natin yung USB na walang noise or walang error. So, yan. So, by the way, pwede mong extendan yan. Kung gusto mong extendan yung time na 2 minutes, hulog ka lang ng coins or 50 pesos ulit. So, mag-i-extend siya ulit ng another 2 minutes or pag-press mo ng button, magdadagdag na naman ng 2 minutes. Pero hindi ko muna gagawin ngayon kasi naantay kong mag-off. Pag nag-0, papakita natin na madi-disconnect na naman ulit siya sa USB na sa time. Madi-disconnect na naman ulit ito. Okay. So, yun. Upload ko itong video din bago at least
bago nyo maano, at least alam nyo kung paano gamitin, paano gumagana, etc. etc. So, antayin natin yan. So, 22, 21, 20 seconds, 18. So, yung timer counter dyan is naka-milliseconds. I mean, naka-seconds yan. So, accurate yan siya. Kinukuha kasi yan sa may ano. Pag last 10 seconds, maririnig nyo yung buzzer. Diba? Yun. Kita nyo, nawala yung red. And maririnig nyo rin actually yung computer na nagsasabi na ang disconnected. Mawawala na yung connection. Or ma-deactivate na yung USB machine or yung USB extension. So, ganun. By the way, yung about sa minimum na 50 pesos, yun kasi yung based sa pagkakaintindi ko sa ano ni client na kapag, although 25 peso per minute siya, let's say hulog tayo 25 Okay, may 5 peso na. Hulog ako 25. Wala akong ibang coin. So, ito na lang muna. 5 and then 5. Another 5. 15 na siya. 20. And then 25. So, pag 25, kahit i-press ko, walang mangyayari. Okay. Pero pag dinagdagan ko pa yan siya, naging 50, pwede ko nang i-press. Or, let's say, maglagay ako ng 20, ng 50. Dito sa may bill acceptor. Or 100, pwede din. Magiging mas maraming minutes yun. So, pag dinagdagan ko siya ng 50, mahulog kasi. Magiging 75 siya. So, this time, 50 man yung 2 minutes, diba? So, kung 75, dapat 3 minutes yan. Kali. So, narinig mo rin yata yung desktop, diba? Twice yan siya tumutunog yung desktop ko. So, 254. Okay, so, this time, yun. Kita mo yung G. Yan, dyan yung test na folder. So, pag nag-extend time ka, pwede ka rin mag-extend time. So far, I think, possible din itong gawin. Depende sa machine ninyo. Okay? So, pwede kang maglagay ulit, tapos magkakaroon ka ng additional 2 minutes. Subukan natin. Bago ko i-cut yung video. Yan. So, magkakaroon tayo ng 50. So, tuloy-tuloy pa rin habang naguhulog ka. Tuloy-tuloy yung countdown. Pag i-press mo yan, naging 4 minutes, diba? Yan. Salamat. Thank you for watching. I hope nagustuhan ninyo. Thank you for watching. By the way, sa power supply, wag masyadong hawakan ito. This is centralized type na 2 ampere para sa machine, para hindi tayo magkaroon ng noise. Pero, careful, wag hawakan yung mga nakascrew ng wire dyan. Pag-install nyo siya, kung pwede, lagyan ko ito ng electrical tape siguro dito para safe talaga.